Pag-asa has lifted wind signal number 3 as Marce continues to move away from the Ilocos region. Marce was last spotted 100 kilometers west-northwest of Lawag City in Ilocos Norte, packing winds of 140 kilometers per hour and gustiness of up to 170 kph. Marce is forecast to continue to weaken in the next few days, but it will remain a typhoon until it exits the Philippine area of responsibility today. Signal number 2 remains in effect over parts of Cagayan and Ilocos Sur, as well as Abra and Ilocos Norte. Meanwhile, signal number 1 is also up in several areas. And before it exits the country, Typhoon Marce has left a trail of destruction across the northern portions of the Philippines. A story from Mobile Journal, Francis Orsio. Napahagulgol na lang ang kumukuha ng video na ito sa Apari, Cagayan. Sa kalagitnaan kasi ng pagtatali ng kanilang bubong, bigla itong tinangay ng malakas na hangin dahil sa bagyong Marce. Ang paaralan namang ito sa Claveria, hindi rin nakaligtas sa hagupit ng bagyo. Nasira ang pundasyon at bubungan ng daanan ng mga estudyante, pati na ang gate ng eskwelahan. Sa Ballesteros, Cagayan, kita ang pagkakabuwal ng naglalakihang mga puno. Ang evacuation center naman na ito sa bayan ng Pamplona, kita na humahampas ang hangin kahit sa loob mismo ng gymnasium. Ayon sa Cagayan PDRRMO, ang mga hilagang bahagi ng probinsya ang matinding tinamaan ng bagyong Marce. The entire northern portion of the province ang apektado, lalong-lalo na itong mga coastal municipalities. Clearing operations pa lang ang face natin ngayon, sir. As to relief, the moment na dinala natin sa evacuation centers yung mga tao, all their needs are provided by the local government. Sa ulat ng Pag-asa, 2 beses tumama sa lupa ang mata ng Typhoon Marce. Mag-aalas 4 kahapon ng unang beses maglandfall ang bagyo sa Santa Ana, Cagayan. Habang pasado alas 9 ng gabi ang pangalawang pagtama sa lupa sa bayan ng Sanchez Mira. Huling namataan naman ang sentro nito sa karagatan na ng bansa malapit sa Ilocos Region. Yun nga lang, kahit wala na sa lupa ang bagyo, asahan pa rin daw ang patuloy na epekto nito sa bansa. Ngayon, palayo naman na po itong sa ating si Bagyong Marce, pero asahan pa rin po natin yung trough neto or outer rain bands po neto ay patuloy magdadala pa rin ng mga ulan at malakas na hangin, lalo na po dito sa mga areas na may under signal number pa rin po, particularly dito na po sa eastern section ng ating bansa, dito sa may Ilocos Norte. So ayun po, and asahan na rin po natin, palabas na rin naman po siya ng ating Philippine Area of Responsibility ngayong araw din po. Sa ngayon, patuloy pa na kinakalap ng Cagayan PDRRMO kung gaano kalaki ang kabuang pinsalang iniwan ng bagyong Marce sa probinsya. Makakaasa rin daw ang mga naapektuhan ng bagyo na tutulong ang lokal na pamahalaan ng Cagayan para sa rehabilitasyon ng mga nasirang ari-arian. Sa paglabas ng bagyong Marce sa PAR, asahang magiging maaliwalas na ang panahon pagsapit ng Sabado. Pero magdoble ingat pa rin dahil sa susunod na linggo, isang bagong sama ng panahon ang makakaapekto at magpapaulan sa bansa. Mobile journalist Francis Orsio po, hatid ang mukha ng balita.